Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Mayor Baste Duterte at droga sa Davao City. Isang bagay na ang war on drugs ng dating Pangulong Duterte ay nabigo ng husto sa kabila ng nakalulungkot na katotohanan na libu-libong buhay ang nasawi. Isa pa, ang anak ay nagkaroon ng pronouncement ng all-out war on drugs habang nagpositibo sa paggamit ng droga ang mga nakatalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanyang lungsod. Ang mga kamakailang ulat ay nagsasabi na hindi bababa sa 37 na tauhan ng Public Safety and Security Office ng Davao City. 37! Sa tingin ko, dapat isaalang-alang ni Mayor Baste Duterte ang pag-aayos ng mga bagay na mas malapit sa kanyang tanggapan bago tawagan ang administrasyon para sa kampanya laban sa droga. Bigyang diin ko lang na ang kasalukuyang administrasyon ay may napakatagumpay na kampanya laban sa ilegal na droga nang walang extrajudicial killings na itinataguyod ng Estado. Hindi lang yon, pa 14.4 million na shabu ang nasabat sa Davao Checkpoint ilang araw lang ang nakalipas. Ilang sandali matapos ang preventive suspension ng mga tauhan ng PNP na napaulat na sangkot sa pagkamatay ng 7 hinihinalang tulak ng droga. Nabisto sa checkpoint sa Davao City ang milyon-milyong pisong halaga ng shabu. Itinapon umano ito ng lalaking isa sa ilalim sana sa mandatory inspection. Ating saksihan. Mga tauhan pa ng Explosive Ordnance Disposal Unit ng Davao City Police ang nag-inspeksyon sa kahong ito na iniwan sa Davao Bukidnon Highway. Pero nang buklatin ang kahon, hindi bomba ang laman gaya ng inakala, kundi nasa 900 grams ng umano'y shabu na may halagang nasa 14.4 million pesos. Kanino galing ang kahon? Hapon ng Miyerkules, isang bus ang pinatigil sa checkpoint sa bahagi ng highway sa Kalinan District, Davao City. Pinababa ang mga pasahero para sa mandatory inspection, pero isang lalaki ang kumalas. Kaning bus, manggikan siya sa Cagayan, and then ang kaning nagdala sa shabu is from, nagsakay siya sa Bukidnon area. Ayon sa pulisya, tumakbo sa likod ng bus ang lalaki, nilabas ang naturang kahon mula sa mga gamit niya, itinapon ang kahon, saka siya tumakas. Natakot ang ibang pasahero na baka may bomba ang kahon. Patuloy ang investigasyon ng Davao City Police. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Bago magsagawa ng isa pang rally sa Maysug o tawagan ang pambansang pamahalaan para sa anumang walang basehang akusasyon na mayroon ka, maaring subukan ng mga Duterte na ayusin ang kanilang sariling lungsod. Mas nararapat ang Davao. May kilala akong babaeng congressman abogado na mas mabuting pagpipilian. Nais ng mga barbers na imbestigahan ng PNP, PDEA, ang mga manggagawa sa gobyerno ng Davao na umano'y gumagamit ng droga, hinimok ng mga kinatawan ng Surigao del Norte, na si Robert Ace Barbers ang Philippine National Police at ang Philippine Drug Enforcement Agency na imbestigahan ang mga ulat na gumagamit ng ilegal na droga ang ilang empleyado ng gobyerno sa Davao City. Sa isang pahayag, nagpahayag ng pagkabahala ang mga barbers sa mga ulat na 37 personnel of Davao City Public Safety and Security Office ang nagpositibo sa paggamit ng droga dahil ang lungsod ay ang bayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpatupad ng giyera laban sa ilegal na droga na nagpapagaling sa kanyang termino. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.